mag-subscribe ka na. I was judging the finals night of Miss Universe Judging earlier. Miss Universe was amazing. It's so unfortunate that there can only be one winner, but the winner was stunning. But I will tell you one of my very favorites. Now remember, before you go any further with this, I am only one judge, so what I say only matters for one vote. But I will tell you, the Philippines was definitely high up there for me, and I would have loved to see her go further. But again, I'm only one judge. But I loved her. She was stunning. She did amazing. But it was just an amazing experience to be able to select the next Miss Universe. It doesn't always work out the way that you hope it does as a judge. There was 11 of us. Hello mga buwets! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Is in you. May ganun talaga, may echo talaga, Jimwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyo. Ayan, salamat sa ating pa-live kagabi. At ang dami nyong nanood sa TikTok. Nakakaloka kayo. And of course, sa mga nag-likes doon na mga followers ko sa TikTok, once again, thank you so much. Ayan, 10,500 likes na yata siya. Pero, ayun, parang mas bet ko pa rin dito sa YouTube kasi parang nahihirapan ako, dalawa yung ano natin, yung camera natin. But anyway, dun pala sa TikTok, pag nag-live ka, hindi siya na-upload automatically doon sa ano, sa anong tawag dito, sa profile mo talaga, no? So parang anong nangyari, parang ano, parang hati-hati siya, parang ganun, hindi ko masyadong bet. Pero okay lang, no? Maganda lang siguro yung pag live on the spot. Pag ganun, may mga events, may mga pageants, ganun, no? But anyway, dito pa rin ako sa YouTube. Sinubukan ko lang naman kagabi. Anyway, eto na nga mga Bwex, no? Kamusta naman kayo pala ngayong araw? Ayan, nagising na ba kayo? Ako medyo bangag ako kanina nung gumising ako ng maaga. Tapos sinatid ko yung anak ko sa trabaho. Ayan, sabi ko sa inyo, bangag ako eh. Sa school. Tapos natulog ako. Tapos nagising ako mga 1 p.m. Ayan, nag-alarm lang ako, no? But anyway, ayun nga, no, nakakaloka ito. Ang hirap pag wala ka masyadong tulog, Jiwa. Para kang daig mo pa yung may hangover. Pero magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nanonood po dyan, 1 million viewers, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-like sa inyo. Sa mga hindi pa nagla-likes dyan, galaw-galaw din para hindi may stroke, Jiwa. Anyway, mga Bwex, ito na, nakakaloka ito, Si Hello the Universe nga daw ba kaya ang mga nasa likod, ang nasa likod ng mga karumal-dumal, di ba, na pangyayari sa Miss Universe Organization? Sa tingin nyo ba, totoo ba mga kumakalat-kalat na balita? Kahapon, ayan siya rin ang ating topic, no? Well, ang dami mga kumakalat na mga resibo. Kaya naman, ay nako, ewan ko na lang talaga dito kay Hello the Universe. Do you wanna know the universe? Hello the universe! Do you wala pa ang boses. But anyway, ayan no, may katotohanan nga ba? Diba? So, ito yung ito yung mga katanungan sa isip ng mga pageant fans, di ba? Sa buong mundo, di ba? Hindi lang sa Pilipinas. May katotohanan nga ba, di ba? Nakakaloka. Pero bago ang lahat ng yan, dito muna tayo kay Miss Universe 2024 Denmark o Jimbo. Etong si Victoria, di ba? Dito muna tayo sa kanya. So kahapon nga, ayan, nagkaroon tayo ng vlog na hindi naman pala sa wala. Wala siyang homecoming, no? Wala siyang homecoming parade, no? Sa Denmark, no? Hindi naman sa wala. Kaya nga lang, nagkakaroon ng, ng diskusyon, no? Diskusyon tungkol sa schedules, parang ganyan, parang gusto ng Miss Universe, ganito lang. Hindi yung parang 3 months before, parang ganon. So, parang gusto ng Miss Universe, parang 2 to 3 weeks, parang ganon, notice. Kasi nga, syempre parang, ang dami ring ginagawa, no, ni Victoria, in fairness naman sa Miss Universe Organization. Ang daming ganap ni Victoria, ni Victoria
Kajer Thielvig, di ba? Ang dami niyang kaganapan, in fairness, di ba? Puro pictorials, di ba? Nasaan ang advocacy, di ba? Wala nang nangyari sa advocacy sa mga title holder ng Miss Universe ngayon, no? These days, di ba? Wala tayong nakita. But anyway, parang yung pinost kahapon, na i-vlog natin, no? Parang salungat dito sa Miss Universe organization. And I'm so glad that Miss Universe organization released, no, this post sa kanilang social media platform. Sinabi nila dito na, get ready, Denmark, o Jimba, Victoria Kahir Thielvig is coming home, o Jimba. We are beyond excited to celebrate her return and share in the joy of her homecoming. Ayan, Jiva, nakakaloka ito. Well, nakakatuwa naman yan, no? Knowing na, syempre, kahit papaano, for the very first time, no, tulad nga ng sinabi natin kahapon, sa mga title holders nila ng JKN era, simula kay Arbony Gabriel and then Shanice Palacios at saka dito nga kay Victoria, wala pang nagkakaroon ng homecoming parade, no, or homecoming man lang. Di ba, mga ganyan-ganyan. Pero ito nga, may nag-release ng statement kahapon na parang ganito ngayon nangyayari sa kanyang homecoming, no, ni Denmark. Kaya nga hanggang ngayon, November, December, January, February, so 3 months na yung nakakalipas, hindi pa rin ito nakakabalik sa kanyang bansa. Jiwa, ano na? Kamusta naman, Jiwa? Pero ayun nga, no, hindi katulad sa atin sa Philippines, no? Nakakabalik kaagad ng ating bansa at naisa-celebrate kaagad ang victory, di ba? Through homecoming parade, di ba? Sa kahit na anong international pageants na nakokoronahan ng Pilipinas, di ba? Pero dito nga sa JKN era, or let's say dito na kay Denmark, no? Ano na yan? JKN Legacy era. Hindi pa siya nakakabalik, di ba? Kahit ngayon dalawa pa, si Arbony at saka si, anong tawag dito, si Shanice Palacios, di ba? Hindi sila nagkaroon ng homecoming parade, di ba? But anyway, I'm very, very happy for Victoria na magkakaroon siya ng homecoming, but yun nga lang, hindi nga lang binanggit kung may homecoming parade. But, you know, I don't know. Kasi dito kasi sa Denmark, syempre European yan, hindi naman nila priority ang Miss Universe or kahit na ano pa mang beauty pageants, 'di ba? Parang syempre kahit na manalo ka diyan or kahit na lumalaban ka pa, kahit na ikaw pa yung pinakamalakas, 'di ba? Ang daming malalakas na European countries pagdating sa international pageant, pero hindi naman sila suportado ng buong bansa nila, 'di ba? Hindi katulad ng sports. Excuse me, kasi sa sports yan talagang sinusuportahan ng mga European countries, ng mga maraming bansa. Yan talaga yung kilala sa buong mundo, no? Lalo na yung mga first world country. Kahit nga hindi mga first world countries, Kahit na yung mga nasa third world, second world, di ba? Kumbaga, sila talaga yung focus sa sports kesa sa beauty pageants. Kaya hindi rin natin masisi itong Denmark, kaya hindi nila talaga pinaprioritize yung Miss Universe sa homecoming nitong si Miss Universe 2024 na si Denmark or si Victoria Thielvig, di ba? So, ayun, kudos lang sa Miss Universe organization na ginagawa nila yung mga para-paraan, no? Para magkaroon ng homecoming itong si Denmark kasi napakahalaga niyan. Nagbigay siya ng karangalan sa kanyang bansa na maiuwi ang gintong korona ng Pilipinas, di ba? Dito sa Miss Universe, di ba? Sinabi ko talagang gintong korona ng Pilipinas, syempre made in the Philippines yan. I'm so proud na Pilipino ako. Sino ba namang magkakaakala? Tama ba? Sino ba namang mag-aakala? Ayun pala, yun. Sino ba naman ang mag-aakala, di ba, bilang isang Pilipino, na tayong mga Pilipino dati hinahangad lang natin na yung ating kandidata kahit na masulyapan or mahagip ng camera sa Miss Universe. Pero ngayon, di ba, ang dami na nating mga placements diyan, ang dami na nating mga title holders diyan. And of course, sino ba naman ang mag-aakala na ang corona ng Miss Universe o isa sa mga corona dito sa Miss Universe ay made and sponsored, di ba?
from the Philippines. O, diba? Nakakatuwa, diba? Kaya naman talagang nakaka-proud maging isang Pilipino, diba? Isa sa pinaka, or hindi nga isa talagang powerful talagang pageant, no? Or international pageant. Yung pinaka-reyna sa lahat ng reyna ng mga beauty pageants, no? Number one beauty pageants nga, ika nga nila, no? Ang Miss Universe ay talaga namang ang corona nila ay galing sa ating bansang Pilipinas! Di ba? Nakakatuwa yun. Parang ikaw mismo may isip mo, oh my God, gawang Pilipino ito, di ba? Made in the Philippines. Tapos ngayon, ang daming mga reyna or kokoronahan sa Miss Universe, di ba? Na magsusuot ng corona ng Pilipinas, di ba? At saka ang ganda-ganda ng corona. Actually, tinitignan ko nga yung mga pictures ng mga nakarang araw kasi may mga nakita ako. Parang binago naman nila yung kulay, no? Inedit lang nila, ginawa nilang silver. Ang ganda, mga buweks. Meron pang ginawa na parang yung mga perlas. Parang ginawa siyang parang royal blue. Ang ganda-ganda, di ba? Yung silver, bet ko rin yung silver na na corona ng Miss Universe. Yung etong ini-sponsor ng Philippines tapos iniba lang yung kulay. Ginawang silver. Ang ganda-ganda. Well, anyway, congratulations kay Victoria Silvia, di ba? Sa kanyang upcoming homecoming, di ba? So, ayan, aabangan natin yan. Titignan natin kung magiging pasabog ba ang kanyang homecoming. Pero, payo ko lang sa inyo, don't expect too much. Kasi iba dito sa European countries, iba sa Asian countries, di ba? Iba rin sa mga Latik. Pero for me, number one homecoming talaga or homecoming parade, walang iba kundi sa ating bansang Pilipinas. Tayo talaga nagbibigay ng extravaganza na mga homecoming parade, di ba? Compare sa mga ating mga subit bahay, di ba? Or sa ating mga, alam niyo na, no? Mga latik, di ba? Na mga, hindi naman natin sila kapitbahay, di ba? Let's say yung iba doon, mga friends natin, yung iba doon mga paimbornal. Anyway, ayun, congratulations sa iyo and we're so happy for you, di ba? Sabi nga nila talagang manika ito at maganda daw talaga sa personal, no? Well, para sa akin talagang maganda daw. Doon ako sa daw, di ba? Pero naniniwala naman ako she's gorgeous, no? She's gorgeous, but for me, she's not manikaan, di ba? So, ayun, or hindi siya Diyosa, ganon, di ba? So, thank you na lang sa filter, di ba? Charito, But anyway, dito naman tayo sa susunod nating topic. Topic talaga. Nasa school. Anyway, eto nga nakakaloka naman ito mga buweks. Nakita ko lang ito kanina sa social media. So sabi dito, so this is based on the recent statement of the former Miss Universe 2023 judge. O diba? Ito nga si Denise White. Naging topic din natin yung kahapon. When Miss Thailand was divorced. Anong divorce? Ay, ba't may divorce? Naloka naman ako dito. Before, dito na nga lang tayo sa niya. Sabi niya, ayon sa statement ni Denise White, no? Ang sabi daw ay, dating executive, sinigawan. Nakakaloka ito. Ano ba ito? The Pageant Avenue. Saan mo nakuha ito? Pero ito kasi si Pageant Avenue, nagpo-post kasi yan na may mga resibo din siya. Hindi yan nagpo-post basta-basta. But anyway, sabi niya, dating executive, ayan, sinigawan sa Miss Universe, executive sa Miss Universe, sinigawan at pinagalitan daw noong 2023. Ayan. Dahil sa naligwak ang chay-chay! Nakakaloka ito! Parang yung silhouette dito na picture, parang, eto nga, parang ang si Amy, no? Emerald, di ba? Nakakaloka naman. Ba't naman sinigawan ni Halo, di ba? Etong sa Amy Emmerich, parang naman, di ba? Parang mother niya na ito, di ba? Macronders na itong si Amy, di ba? At saka biruin nyo naman itong si Amy, grabe ang nito, ang achievements nito sa buhay, di ba? Si Hello the Universe, marami rin naman siya mga achievements, pero kumpara mo naman kay Amy Rich, di ba? Yung achievements nito ay talagang around the globe, di ba? Talagang pangmalakasan. At saka yung nito, mga achievements nito, talagang kilalang kilala, di ba? Sa buong mundo, di ba? Pero yung kay Hello the Universe naman, kahit na sabihin mo siyang may-ari ng Miss Universe organization, hindi naman kilala sa buong mundo ang Miss Universe, di ba? Nakakaloka naman si Halo.
'Di ba? Parang okay, etong si Amy Rich kahit na hindi yan ganun katagal sa Miss Universe organization, mas nauna pa rin yan kay Hello the Universe, 'di ba? Parang nasaan ang respeto kung totoo man ito ha, kung totoo man ito. But anyway, naglabas nga ng statement etong si Denise White. At ito nga ang resibo, nakakaloka, 'di ba? Parang ang sabi niya dito, eto, basahin ko sa inyo. Nasaan na ba 'yon? Ayan, ang sabi niya, sa Twitter yata 'to ipinost, parang 17 hours ago pa lang. Ang sabi niya, Denise White, ayan, ang sabi, "Now Thailand did make top 5. But we as judges were never compromised or asked to do anything but fairly or but judge fairly." So hindi naman daw sila kinulit ni Hello the Universe. So Thailand was never brought up to us. Ayan. Paula was above board and made sure we were all going by the rules. So yung rules nga na sinasabi natin kahapon na kung ikaw yung may-ari ng Miss Universe, merong galawan yung may-ari ng Miss Universe sa preliminary pa lang. Siguro yung mga papasok sa top 30, top 20, mga ganyan-ganyan, no? Yung first cut, ganon. Pero pagdating na sa mga, after nyan, pagdating na sa mga susunod na mga cuts, wala nang galaw ang organization, di ba? Yung may-ari ng organization. Wala na silang magagawa. It's all up to the judges na. Parang ganon. So, walang final touch. Doon lang sa yung final touch lang na may-ari ng organization sa preliminary, di ba? So ngayon, ang gusto ni Hello the Universe, hindi lang doon sa preliminary, hindi lang doon sa mga papasok sa top 20, top 30. So gusto nito hanggang finals, hanggang hanggang dulo talaga, para maigapang nga ang Chai-Chai, di ba? Nakakaloka ito. So gusto niyang magkaroon ng ng mga galamay, di ba? Gusto niyang gamitin ang kanyang powers para naman talaga makapenetrate ang Chai-Chai sa rurok ng tagumpay, di ba? So ayun ang sabi niya, I respected it so much. But because I was already doing crisis management for Paula's exit, I was privy to this information. Ayan. I also know that Anne, si Hello the Universe nga daw, no? Screamed, nakakaloka ito, at Amy MRH before the press conference after the show because she was very angry that Thailand didn't win. Nakakaloka ito, mga buweks, di ba? Nakakaloka naman talaga itong si Hello the Universe. Talagang lahat gagawin niya, no? Yung pagkagahaman niya para maiuwi ng Chai-Chai ang Miss Universe crown, di ba? Kung iisipin niyo, gusto talagang maiuwi ni ni Hello the Universe, lahat yata ng every year na maiuwi ang corona sa Miss Universe, di ba? Well, sa totoo lang, hindi naman na nakakapagtaka yan, di ba? Sa totoo lang. Siyempre, ano ba yung reason kung bakit binili ni Hello the Universe ang Miss Universe organization? Doon pa lang di ba? So alam naman natin yan lahat, di ba? Aware naman tayo lahat dyan. So meron talaga siyang dahilan, meron talaga siyang purpose. Hindi lang dahil sobrang fan siya ng Miss Universe competition. Siyempre, nandyan yung hindi niya naman tinanggihan, no? Kumbaga, hindi niya naman, anong tawag dito, itinago, no? So talagang pinapakita niya sa kanya mga video, sa mga ina-upload niya sa social media, sa TikTok, na talagang gusto niyang manalo ang Thailand. Simula pa nung kailan ba to? Nung 2020 ba yon yung lumaban si Rabia Mateo at saka hindi nakapenetrate ng top 5 si Amanda Obdam, di ba? Nag-post nga ito na parang, ayun, di ba? Alam niyo na, parang hindi siya natuwa kung bakit hindi nakapasok si Amanda Obdam sa top 5. But in fairness naman kasi, si Amanda Obdam talaga, pangmalakasan din naman, di ba? Kaya nga lang si Amanda Obdam kasi, hindi original yung kanya mga galawan sa Miss Universe. Kinakopy niya kasi si Catriona Gray, di ba? Ayaw ng Miss Universe organization ng ganyan. Nung IMG era pa, gusto nila, original ka talaga, di ba? Kaya ayan, nung nabili na ni Hello the Universe ang Miss Universe organization, Noong 2022, since hindi nga nakapasok sa top 20 pa lang ang kanyang kandidata or top 25 ba o 20, I don't know. I can't remember. But anyway, nung hindi nakapasok nga yung kandidata ng Thailand noong 2022, though nabili niya na ang Miss Universe organization, siguro, since meron na ngang galawan ang may-ari ng Miss Universe sa preliminary pa lang, since nabili niya na rin yung Miss Universe organization noong time na yon,
kumbaga, yung galawan doon, kasama na siya sa IMG era, di ba? Although officially may-ari na siya. So ngayon, hindi nakapasok sa top 20 yung kanyang kandidata. Siguro decision yon ng, alam niyo, ng IMG era pa. So ngayon, naghahanap nga siya ng mga judges. Bakit daw wala mga judges ng mga Chai-Chai nung 2022, di ba? So hindi nga nakapasok ang Chai-Chai noon sa preliminary pa lang, sa first cut pa lang. So syempre, since may-ari na siya ng Miss Universe organization, panigurado, ginamit niya yung powers niya doon pa lang sa preliminary, di ba? Kaya nga nagka-award si Chai Chai, di ba, noong 2022, di ba? Special mention, di ba? Special award talaga. Do ang daming mga deserving doon na pwedeng mabigyan ng awards talaga, di ba? Tapos since hindi nga nakapasok si Chai Chai, inilaglag din ng bonggang-bongga si Celeste Cortez, di ba? Kung iisipin nyo naman, sabihin natin kahit pa paano naman nakakapag-English naman si Celeste Cortez, panigurado may mga bala din yan. At saka ang ganda-ganda ni Celeste Cortez, hindi nakapasok, di ba? Sa first cut pa man lang, no? Nakakaloka itong si Hello the Universe. Wala kang masabi sa kanya. But anyway, hindi na talaga nakakapagtaka yan, mga buweks, no? Kasi syempre, siya yung may-ari ng Miss Universe, siya nga naman talaga yung may karapatan, no? Though itong si Asukal at saka si Amy Emmerich, no? Hindi na nga nila masikmura yung mga pinaggagawa ni Hello the Universe dito sa Miss Universe organization. Kaya talagang umalis na si Asukal nung 2023. Ayan, 2023, tama. Sa El Salvador niya yan, in-announce, di ba? Tapos sinundan na siya ni Amy Emmerich, di ba? Nandiyan na rin si, anong tawag dito? Si Swan, no? Yung, ano bang name, no? Nakalimutan ko yung name niya. Si Esther Swan, ayan, yung road manager ng Miss Universe organization, knowing na itong si Esther Swan at saka si Paula Shugart, parang almost 3 months na sila dyan, no? 3 months, sorry, punyeta, ano ba yan? Almost 3 decades na sila dyan, di ba? Sa Miss Universe organization, biruin nyo yun, mga buweks, di ba? Kumbaga, alam na nila yung mga pasikot-sikot dyan sa business na yan. Pero talagang umalis talaga sila kasi hoda, di ba? Kasi nga, meron silang pinapangalagaan nila yung kanilang dignidad, di ba? At saka integridad. Yan ang nakakatuwa sa kay Asukal at saka kay Esther Swan, no? Hindi sila nagpadala sa pera, di ba? Hindi sila nagpadala sa mga kung ano-ano mga sinasabi ng may-ari ng Miss Universe kasi meron silang paninindigan, di ba? Gusto nila maging fair and square. Ayun, di ba? Well, ganyan talaga, no? Pag ikaw talaga may datong, ikaw ay may-ari ng organization, and syempre, business mo yan, no? So, you have all the powers, no? You have all the controls, kung ano yung talagang gusto mo mangyari sa business mo, no? Since nandyan na rin si Raul Rocha, siguro sa desisyon, kahit gustuhin man ni Hello the Universe na ibigay din siguro yung corona last year, no? Sa Thailand, dito sa Mexico, hindi niya na talaga magagawa. So, depende na lang yan sa usapan nila ni Raul Rocha din, no? So, sa magiging desisyon nila. So, malinaw na malinaw, kapag sino man yung may-ari ng organization, kahit na Miss Universe pa, kaya nilang i-manipulate talaga, 'di ba? Ang magiging resulta, which is to be honest, nakakalungkot lang talaga, 'di ba? Kung iisipin mo yung nangyari kay Michelle Marquez, 'di ba, sa El Salvador, 'di ba yung Miss Universe El Salvador, naglabas na sila nung top 5 na i-announce na sana during the Miss Universe 2023 in El Salvador, 'di ba? Pero dinilit nila sa kanilang story, 'di ba, sa kanilang Instagram account ng Miss Universe El Salvador. Kasi nga yung tinawag sa top 5 doon sa Miss Universe nung time na yun, 2023, wala doon si Michelle Marquez, 'di ba? Pumasok si Chai Chai, 'di ba? Nakakaloka ito. Wala akong masabi. So, parang ang lumalabas ngayon na ang original talaga na nasa top 5, etong si Michelle Marquez, 'di ba? So, siguro napaimburnal na si Antonia sa top 5. Pero ayun nga, pinalitan. So, ayun nga, lumalabas na ito mga, anong tawag dito? Mga resibo na ito ni Denise White, no? So, anyway, sabi niya, marami pa raw darating, marami pa raw sasabog. So, aabangan natin yan talaga, di ba? So, ayun lang, hindi na nakakapagtaka talaga na yun. Ito nga si Michelle Marquez, no? Parang turns to Antonia, parang ganun yung dating, di ba? Parang in a minute ago, 'di ba? Nakakaloka yung
mga kaganapan noong 2023, di ba? Kaya hindi nyo rin masisi si Melanie Marquez nung tumalak siya sa social media, di ba? Siyempre, lalo na yung interview niya kay Mama Rene Salud, di ba? Kasi nga, nakita niya talaga yung mga galawan ni Hello the Universe during Miss Universe noong 2023 sa El Salvador. Nagkaroon daw ng commotion, di ba? Tapos yung may-ari daw ng Miss Universe organization talagang kumilos, no? Itong si Hello the Universe. So parang kung iisipin mo, how come, di ba? Nakakaloka. Parang etong si Hello the Universe, kitang-kita talaga yung pagkauhaw sa corona dito sa Miss Universe. No, no wonder why. Until now, the news are spreading, di ba? One by one. Talagang may lalabas at lalabas sa sasabog at sasabog. Tingnan nyo na lang itong si Papa Nawat at saka itong si Jid Madila, di ba? Ito si nagho-hold back pa. Si Ivan Gunawan, pero naglabas na rin ng statement yung tungkol nga dun sa Miss Universe, yung kinuha ni Papa Nawat yung Miss Universe organization or Miss Universe Thailand, di ba? Paano na lang pag ito namang si Hello the Universe at etong si Raul Rocha ang biglang nagsalpukan, di ba? Hindi rin imposible yan, mga bweks! Hindi rin imposible yan pag hindi sila nagkaintindihan sa kanilang mga desisyon, di ba? Kaya syempre, andyan naman si Papa Nawat to the rescue, di ba? Para bilihin ang Miss Universe organization, di ba? Nakakaloka ang galing ng plan. Grabe, nakakaloka. But anyway, mas gusto ko pa nga si Papa Nawat. I hope Papa Nawat will buy this Miss Universe organization. Mas gusto ko pa siya talaga, no? I like him. But anyway, sabi nga, di ba, ito nga sabi, gusto ni Hello the Universe, meron sila lagi, no? Or kumbaga nasa top 5 sila lagi, di ba? So walang kahirap-hirap, di ba? Yung mga pagpasok nila sa top 5, no? So talagang pinapangatawanan ni Hello the Universe yung kanya mga pinagsasasabi bago niya pa mambili ng Miss Universe organization, di ba? Nakakaloka. Dapat itong parang gusto niyang mangyari, dapat ang Thailand laging mananalo, di ba? Parang ganun every year, di ba? Dapat Thailand ang Miss Universe nung 2023 or siguro kahit nung last year. Nagkaroon na ng back-to-back, nakakaloka. Hay nako, nakakaloka itong si Hello the Universe. Panibagong paandar na naman ito ni Hello the Universe, no? Nangangahulugan lang or nangangahulugan ba na dahil ito sa Thailand gaganapin, parang ganyan, no? Parang may mga ingay-ingay na naman ng mga ganyan-ganyan, no? Para actually hindi naman nila kailangan gumawa ng ingay, eh. Kasi kung sa Thailand ito gaganapin, parang effortless na gumawa ng ingay, no? Kasi syempre, pag ginaganap sa Thailand yung Miss Universe, like yung kay Catriona Gray, di ba talaga maingay? So, kumbaga, nag-iwan ng magandang marka yung 2018 Miss Universe sa Thailand. So, I believe marami talagang nakaabang dyan. For sure, unahan niya ng mga tickets, mga bweks, no? Lalo pa ngayon. Ang social media talaga namang sabog na sabog, di ba? Sabog na sabog kahit saan mang sulok ng mundo. So, panigurado, naghahanda na, nag-iipon na ang mga pageant fans para pumunta sa Miss Universe sa Thailand. So, I don't think kailangan nilang gumawa ng mga ganyang-ganyang mga ingay, di ba? Para lang umingay ang Miss Universe na gaganapin nga sa Thailand. But anyway, ang tanong, eto nga ba mga bweks, no? May katotohanan nga ba? Di ba? Parang newscaster, Ang tanong, may katotohanan nga ba? Hihintayin natin syempre ang official statement ni Hello the Universe, di ba? Dito sa Miss Universe organization na manggagaling, di ba? Hihintayin natin ang kanya mga bugahan kung magkakaroon siya ng mga lawsuit, kung paano niya ito ilolosot, di ba? Siyempre, ngayon, nag-iisip na yan, kinakausap niya na yan yung mga lawyers niya, di ba? Kung anong dapat nilang gawin, kung paano nila re-resbakan itong si Dennis White, di ba? Siyempre, yung mga binubugan nito sa social media, ang dami nang nakapick up, di ba? So ngayon, malalaman natin pag nag-release ng official statement itong si Hello kung dededmahin niya lang ba or mag-re-release siya ng mga lawsuit na naman, di ba? Nakakaloka since ito nga si Asukal, nagpunta pa ng Chay para mag-apply or magsampa ng kaso kay Hello the Universe sa Thai court, di ba? So, I believe tumatakbo ito. So, ngayon, ang dami nang naglalabas ng mga ganito kay Dennis White, panigurado yan. Yung mga ibang judges pa nung taon na yon, nung Miss Universe 2023. Pwede rin silang maglabas any moments ng kanilang mga experiences during the Miss Universe 2023 and you'll never know, di ba? Baka nung last year,
meron din. So, ayan, aabangan natin ang drama dito sa Miss Universe organization, no? And I really do hope Miss Universe organization will release an official statement to clarify these things, because if this not true, it's very unfair to Miss Universe organization as well, no? We shouldn't just be one-sided. We should just wait for Miss Universe organization official announcements if these are true, 'di ba? So just to be fair din. So ayun, no, pero for me, sa totoo lang mga Buweks, no, may pakiramdam ako talaga na hindi imposibleng ibigay ang corona na Miss Universe ngayong taon dito sa Thailand. Sa totoo lang, parang yan yung mga nakikinikinita ko eh. Parang carry lang or kesehoda lang kung ibigay ang corona ng Miss Universe sa Thailand, no? Kahit pa na host country sila. Kahit na home court pa yan. Parang kesehoda. Wala nang pakialam. Kasi nga, syempre, may control sila, di ba? Sa Miss Universe. So, parang kasi, kahit sila pa ang host, tapos hindi magustuhan or hindi magugustuhan ng ibang mga, let's say, mga pageant fans, no, yung results sa Miss Universe ngayong taon. Parang, kung iisipin nyo, at least, hindi magiging kawawa si Hello the Universe. Kung may magbatuman doon ng kung ano man, no? Siyempre, kung ibuman siya, mga ganyan-ganyan. Kumbaga, kahit na ibigay niya yung corona sa Thailand, parang ang mangyayari, may mga magtatanggol sa kanya, di ba? Yung mga kababayan niya. Or siguro wala namang gagawa noon. Kasi pag ginawa niyo yon, tapos kayo mga foreigners, no? Tayo mga foreigners, mga pageant fans na foreigners, tapos nagpunta sa Thailand. Pag ginawa niyo yon, panigurado, sa selda ang bagsak ninyo, di ba? Diretso yan, ura-urada yan. Siyempre, di ba? Dumayo ka dun sa Thailand eh, tapos nagbato ka ng mga kung ano-ano or nagsalita ka ng kung ano-ano sa mga chay-chay, di ba? So, panigurado yan. It's either deported ka, dire-diretso yan, or agad-agad, or kulungan ang bagsak mo. Ang alam ko dito sa Thailand, pag nasa Thailand ka, wag ka magsasalita against sa kanilang mga royalties, no? Sa mga kapatid ng mga member ng royalties, or sa Harry, Reyna, ganyan-ganyan, or mga princesses, no? Kasi pag nagsalita ka at naintindihan ito ng mga chay-chay, meron sila mga tinatawagan na, ganito yung sinabi ni na ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Talagang yung taxi driver mo or Uber driver mo, idediretso ka sa lugar na yun. Ganun ang pagkakaalam ko sa Taytay. Hindi ka kailangan, or kahit naman siguro kahit na kanino, no? Kahit na sa presidente ng Pilipinas, tas foreigner ka, or kahit sa ibang bansa, no? Pag may sinabi kang against sa government, iba talaga, no? May power talaga sila kung paano ipa-shut up ang ganito, di ba? Sa bawat bansang, alam niyo yun, may mga foreigners na nagpupunta, tapos may mga sinasabing ganito sa gobyerno, sa mga royalties, and I believe tama lang yun. Siyempre, nagpunta ka dun sa bansa, dapat dala-dala mo rin ang iyong values and yung respeto doon sa bansa at mga mamamayan ng bansang yon. Di ba? So, tama lang yun. Kudos to Thailand, di ba? Anyway, tapos ayun nga, no, biglang special announcement. Halimbawa, nanalo ang Chai Chai, di ba? Sa Miss Universe ngayong taon. Dito sa Miss Universe. Ito, naiisip-isip ko lang to, ha. Dito sa Thailand pala. Naiisip-isip ko lang, no? Parang mga ano ko lang, na-visualize ko lang. Mga ganun-ganun, di ba? Charito. So, ayun nga, halimbawa, nag-title ang Thailand sa Miss Universe na gaganapin ngayon sa Thailand, no? So, ayan. Tapos, biglang special announcement, di ba? Bababa na si Hello the Universe bilang may-ari ng Miss Universe organization or isa sa mga may-ari ng Miss Universe organization. Di ba? Hindi imposible yan. Tapos, eto na. Si Papa Nawat naman ang to the rescue. Di ba? Na new owner ng Miss Universe organization. Pwede mangyari yan, mga buwan. Di ba? Hindi imposible yan. Lalong ngayon, nandiyan na si Papa Nawat sa Miss Universe Thailand, di ba? So, I don't know. Parang naiisip-isip ko lang to. Minsan kasi, alam nyo na, pag mga naiisip-isip ko, or kadalasan, di ba? Nagkakatotoo, di ba? Parang parang planchado na lahat, di ba? Planado na lahat. Pero syempre, hihintayin natin ang mga susunod na kabanata, mga kaganapan dito sa Miss Universe Organization and Competition na gaganapin sa bansang Thailand, di ba? Charito, But anyway, mga Buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga Buweks, and I love you all. Bye!
See ya!